So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, phone comparison tayo ulit between Android and Samsung. At ito naman ay magkalapit ng presyo. Samsung Galaxy S22 Plus versus the iPhone 12 Pro. Ano kayang perfect na purchase ngayon 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, very interesting na naman ang ating phone comparison mga J-Vlog kasi Android and iOS. So, pag kino-compare ko kasi dalawang ito, Android and iOS, medyo maraming nag-react. Kaya napakaganda mag-compare ng dalawang smartphone na to kasi malayo ang kanilang ecosystem. Malayo ang user experience sa Android. Iba rin ang user experience sa iOS. So, yon, naisipan natin compare itong S22 Plus and iPhone 12 Pro kasi pareho lang po sila or hindi sila nagkakalayo ng presyo. The S22 Plus, 128GB. Siguro makakuha kayo ng 19 to 20. 256, 21 to 22. 21 to 23,000. Depende na lang yan. So, nag-range siya sa 19 to 23,000. The S22 Plus. iPhone 12 Pro, makakuha kayo niya ng 21,000. Makakuha niya ng 21,500 to 22 to 23,000 for the 128. 256 na sa 23 to 24,000 pa yan. So, kung mapapansin nyo, ay mas expensive pa rin kahit papaano ang iPhone 12 Pro compare sa Samsung Galaxy S22 Plus. Nakakatawa dyan, dahil ang iPhone 12 Pro lumabas yan noong year 2020. So, 4 years na itong smartphone na to. And yung S22 Plus ay na-release lang noong year 2022. So, mas latest si S22 Plus compare kay iPhone 12 Pro. Pero kung makikita nyo naman, mas mahal po ang S22. Mas mahal pa rin po ang iPhone 12 Pro sa S22 Plus. Ang kabatch ni iPhone 12 Pro is the Samsung Galaxy S20 Plus na makakabili na lang kayo sa market niyan ng pre-love ng 9,000, di ba? Mga below 10,000 na. So, kung makikita nyo, when it comes sa market value talaga, depreciation value, mas mabilis mag-depreciate ang mga Android or even flagship Androids compare sa mga flagship iOS. Ito na nagpapatunay dyan sa mga pre-love units na mas mahal pa rin di hamak sa market ang iPhones compare sa mga Android. So, kung value talaga ng money ang inaano nyo dito, ang hinahanap nyo. For example niyan, ibebenta nyo rin in the long run. Expect nyo na mas mabebenta nyo pa ng mas mataas ang iPhone compare sa Samsung or compare sa mga Android, hindi lang naman Samsung. So, yan din yung maganda sa mga iPhones, mga J-Vlog. Mas matagal silang ma-depreciate compare sa mga ibang smartphones. So, yun. Napakamura na lang nila ngayon at very expensive to nung lumabas nung year 2020, ang iPhone 12 Pro nasa 60 to 70K. And the S22 Plus, I think nasa 50 to 60,000 pesos ang S22 Plus. Or even 60 plus pa. I don't know. Pero ganun yung, yung range. So, ganun, flagship performance, of course, yung mga yan. Pero, kung mapapansin natin, when it comes sa chipset, malayo rin yung agwat nila dahil 2 years nga ang gap. S22 Plus is powered ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. The iPhone 12 Pro is powered ng Apple A12 Bionic chip. Ang maganda sa dalawang smartphone na to is pareho pa silang supported na mga latest software, even the Samsung. Sa Samsung S22 series is powered pa yan ng One UI version 6.1 and Android 14. And even I think next year is masosupport pa yan. Pati rin naman yung iPhone 12 Pro. Matik yan mga ka-J-Vlog, matagal pa pong magiging relevant ang iPhone 12 Pro sa market. Kaya solid pa rin siyang i-purchase until ngayong 2024 and even next year and kina next year pa niyan. Matagal pa siyang masosupport ng iOS. Yun ang maganda doon. Hindi ko lang alam sa S22 Plus kung hanggang kailan yung supported. Pero sa mga latest, I think ng S22 series, ang pre-namis si Samsung dyan is 5 years eh. So expect nyo na medyo matagal pa mag-update itong S22 Plus kasi pa lang siya, 2 years pa lang siya sa market, baka matagal pa siya masupport. I don't know kung 3 to 5 years. I think 3 to 5 years ang sinabi ni Samsung when it comes sa mga software update ng Samsung. Pero yung mga latest ngayon, I think pinaka-maximum is 7 years. So yan yung yan din yung maganda sa Samsung.
pinantay niya na yung kanyang support when it comes sa sa update sa iOS. Kasi iOS usually 6 to 7 years ang support ng mga system nila. So, yun maganda. Kahit alin man sa dalawang smartphone na to bibili niyo when it comes sa OS or latest software, okay po silang i-purchase mga J-Vlog. Don't worry. Next naman sa mga advantages sila. Kasi alam ko marami rin na mimili between dito sa dalawang smartphone na to. To be honest ako, nung bumibili rin ako ng smartphone nung April, ang pinagpipilian ko is S23 Plus or the iPhone 13 Pro. Pero yun, nanalo sa akin ng 13 Pro, mas napusuan ko siya. Pero dito syempre sa ating phone comparison, na-try ko na po yung dalawang smartphone na yan, na-review ko na yan, nagamit ko na yan personally, and na-game test ko na. Kaya dito sa ating review nga or sa ating phone comparison, tutulungan ko kayo kung ano ba ang perfect na purchase para sa inyo. So yun, advantages muna ng S22 Plus, iPhone 12 Pro. Unang-una is display. Di hamak for me na mas maganda display ng S22 Plus compare sa iPhone 12 Pro. Lalo na yung kanya, of course, napakagandang Dynamic AMOLED display. Yun yung pinakamaganda dito sa Dynamic AMOLED ni Samsung is sobrang ganda, very vibrant. Kung i-compare mo side by side yung 12 Pro and S22 Plus, mas maganda yung color accuracy na mapoprovide ng display ng S22 Plus compare sa iPhone 12 Pro. At ang maganda rin sa S22 Plus, mas mataas ang refresh rate niya, 120Hz. Hindi pa kasi nauuso dati yung 120Hz sa iPhones. Sa successor niya, which is a 13 Pro and 13 Pro Max, na support ang 120Hz refresh rate. So dito sa 12 Pro is 60Hz refresh rate siya. Ang maganda naman is pareho silang 5G. Display overall, for me, clear winner dyan si Samsung, punch hole, Dynamic AMOLED, smoother refresh rate, mga J-Vlog. Compare sa 12 Pro na smaller, pero alam ko naman marami rin gusto. Compare sa iPhone na mas smaller size, meron pa siyang notch display. Siyempre, yan yung old school design ng iPhones before. And 60Hz refresh rate. Pero maganda naman din sa 12 Pro is OLED. OLED, maganda rin naman yung OLED niya. Super Retina XDR OLED display. Pero when it comes pag tinabi mo talaga sa Samsung, mas maganda yung mapoprovide ng Samsung Galaxy S22 Plus for me. So, yun, ulitin ko, display, clear winner dyan si S22 Plus. Next sa design. For me, clear winner when it comes sa design is the iPhone 12 Pro. Mas premium. Stainless steel design compare sa S22 Plus na aluminum frame. Aluminum frame ay nakikita natin yan sa mga base model ng iPhones like iPhone 12, 12 mini, mga ganyan. Pero dito sa iPhone 12 Pro and Pro Max is stainless steel design na napakaganda mga J-Vlog. Solid, very premium looking. Yan din yung yung isang nakaka-attract sa mga iPhones is of course, lalo na sa Pro, yung kanilang stainless steel design. And ngayon is titanium build, napakaganda niya mga J-Vlog. Kaya design, aesthetics, premium build, I'll go for the iPhone 12 Pro. Next is the battery. Clear winner na dyan. Wala na tayong usapan. Battery, bigyan na natin sa Samsung. Samsung, mas mataas, 4,000 plus mAh. Compare sa 12 Pro na 2,900 plus mAh. Bababa. Nababa siya. Yan din sinasabi ko sa mga review ko about dito sa iPhone 12 Pro. Expect nyo the battery is mabilis siya malobat. Asahan nyo na yan. Kahit gano'ng kaganda ang optimization ng software, kung mababa talaga ang milliampere capacity, talaga mabilis malobat yan. Pero to be honest, nung unang labas ang 12 Pro, magandang optimization talaga. Matagal siya malobat kahit na tunay ng battery. Pero ito kasi, 4 na taon na siyang nasosupport ng iOS, 4 na taon na rin nagkakaroon ng mga features na bago, di ba? Siyempre, expect nyo sa mga bagong features na yan, kumakain din niya ng battery. Kaya expect nyo na hindi ganun kaganda ang battery ng 12 Pro nung lumabas sa market compare sa mga iPhone 12 Pro ngayon na ilang beses ang na software update. Kasi to be honest, personal experience ko rin na minsan yung software update ang humihila sa battery life Na-experience ko na yan sa 12 Pro Max ko, sa 15 Pro Max, na minsan pag in-update ko, doon sila mabilis malobat, sobrang sakit sa ulo. Naging issue yan sa 12 Pro Max. Naging issue yan last year sa 14 Pro Max, sa iOS 16.5 ata yon na maraming user ng 14 Pro Max na nung in-update nila, sobrang bilis bumaba nung kanilang battery percent and even the battery health ay naepektuhan. Kaya yun nga, tulad ng sinasabi ko, meron talagang chance sa software update na naapektuhan yung battery life and battery capacity ng smartphone nyo. At
pag na-raise naman yung concern na yan kay Apple, binibigyan nila to ng mga emergency update. Na experience na natin yan sa iOS 16 last year, kumbaga mga J-Vlog. So, yon. When it comes sa battery, clear winner dyan, si Samsung Galaxy S22 Ultra. Kaya pag maglalaro kayo, mas makunat po ang battery ng smartphone na to. Next, sa chipset performance, alin man sa dalawang smartphone na to, bibili nyo mga J-Vlog, solid na solid pa rin sila for gaming, even the 12 Pro. So, 4 years na tong smartphone na to, pero solid pa rin yung performance niya. The Samsung Galaxy S22 Plus, hands down pa rin sa performance ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Napaka-solid mga J-Vlog. Pero when it comes sa paglalaro talaga, gaming experience, for me, I'll go for the S22 Plus. Unang-una dyan, yung kanyang napakagandang display. Napakalaking tulong yan, of course, pag naglalaro kayo. Yung AMOLED kasi is nakaka-enhance pa yan ng graphics na nilalaro nyo. Mas nagiging vibrant, mas nagiging talagang detail kung maganda yung display, di ba? Syempre, support niyang 120Hz. So, gaming, yun nga tulad ng sinabi ko, gaming performance, alin man dito sa dalawang smartphone na to, ay pwede po for gaming. Pero, when it comes sa gaming experience, when it comes sa gaming experience talaga na overall, I'll go for the S22 Plus. Unang-una, mas malaki battery, mas maganda rin yung speakers, mas maganda yung display niya, and mas malaki yung screen niya, and mas malaki yung screen and form factor niya for me, na perfect for gaming. Next is sa camera. Camera, dito tayo magkakatalo. Ulitin ko, ganito rin yung review ko sa 14 Pro Max and the S22 Ultra and 13 Pro Max and S22 Ultra. Camera saturation, color accuracy, I'll go for the S22 Plus. Kumbaga, pag nag-take kayo ng photo, buhay na buhay talaga yung kulay ng mga photos nyo. Napaganda, magandang color accuracy, kumbaga, very sharp. Sa iPhone 12 Pro, yes, very sharp, pero yung binibigay niya is natural color talaga. Kung ano yung tinik mong photo, yun talaga yung itsura niya, yun din yung kulay niya. Compare sa S22 Ultra, pag pinicturean nyo, kumbaga, ine-enhance niya pa yung color ng subject, which is maganda, mga J-Vlog. Kaya nga sa pagiging sharp, mas vibrant, mas maganda color accuracy, I'll go for the S22 Plus. For natural color, sharp din, syempre dito tayo sa 12 Pro. Pero ito po malayo sa kanila sa video. Ihamak po na panalo ang S22 Plus dahil meron siyang 8K video recording. Pero let's face it, dito sa Philippines, hindi natin gaano ginagamit ang 8K video recording. Usually, ginagamit is 4K and 1080p na meron sa iPhone 12 Pro. Pero when it comes sa video quality, more stabilized, mas maganda yung mapoproduce na video, I'll go for the iPhone 12 Pro. Ganyan din naman din ang laban ko sa mga iPhones na ni-review ko. Kasi ilang beses ko nang nag-try ng video about sa S22 Plus, S22 Ultra. For me, pag kinompare mo talaga, mas maganda yung mapoprovide na video quality ng iPhone 12 Pro. Ito 14 Pro Max tong gamit ko. Partida naka Full HD 1080p lang ako, pero maganda ning outcome niya. Kaya yon, when it comes sa camera features, more vibrant color, 8K video recording, S22 Plus is clear winner. Pero kung when it comes sa video quality talaga, kung more on video kayo, making contents, I'll go for the iPhone 12 Pro, mga J-Vlog. When it comes sa speaker, don't worry, these two smartphone is maganda yung speaker sila. Both ay dual stereo speakers. So mga J-Vlog, yung ating advantages ng S22 Plus and iPhone 12 Pro. Hopefully itong video na to nakatulong sa inyo. Pag bibili nga kayo ng dalawang smartphone na to, syempre, wala na iba kundi sa mga pinagkakatiwala lang natin shop sa Green Hills. Unang-una, kay Diwata, kay Ate Mayet, CMB Gadgets, kay Ivana, ZMB Cellphone Accessories, kay Ate Annette, and of course, Maling Gadget Shop, kay Ate Maling. Lahat ng mga Facebook pages sila, nasa description box yung link. PM lang kayo, sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog, automatic yan. 500 pesos cash discount ang bibigay ng mga shop na yan. And Lods, ano ba? Kung ikaw bibili, S22 Plus ka ba or the iPhone 12 Pro? Okay. Medyo kasi, mahirap na decision to, lalo na sa isang consumer. Kasi napakalayo nung kanilang experience. iOS and Android is different experience yan, mga J-Vlog. Real talk yan. Pero kasi, nagdedepende lang talaga yan sa consumer, sa preference ng consumer. Ako, for example, ako bibili. Isa akong content creator, parati ako nagvi-video,
parati kong ginagamit yung camera ng smartphone, pero hindi ako mahilig mag-games. For me, I'll go for the 12 Pro. 12 Pro is the best when it comes sa camera quality, when it comes sa video quality. Siyempre, iOS pa rin ang pinaka-the best for me when it comes sa OS. Very user-friendly, very optimized yung software. Lalo na, ang maganda doon, pag meron kayong mga ibang devices ng iOS, ay napakalupit ng experience sa Apple ecosystem pag lahat is Apple devices ang gamit nyo. To be honest, mga J-Vlog, real talk yan. Even naman din yes, Samsung can do that. Pero iba talaga yung experience ng iPhone, mga J-Vlog. Take note lang, I am both Samsung and iPhone user. Kaya sinishare ko talaga to. When it comes sa Samsung, more open kasi ang Android, di ba? Hindi sila masyadong restrict, hindi sila masyadong mahigpit when it comes sa software compared sa iOS. At pinaka-the best din sa Samsung is the Samsung Knox. Samsung Galaxy AI is napakalupit niyan, mga J-Vlog. Pumunta na ako sa event ng Samsung. Ang ganda ng Samsung Galaxy AI. Legit yan. So, Samsung Knox is very secured. Kaya okay na okay din i-recommend ang Samsung Galaxy S22 Plus. So yun, mga J-Vlog, ang ating phone comparison between the iPhone 12 Pro and S22 Plus. Again, sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog. Automatic yan. 500 pesos cash discount sa mga shop na yan.